Sumalang na sa Day 11 ng impeachment trial ang unang COA witness ng prosekusyon. Dito inihayag niya na sa kasaysayan ng kanyang panunungkulan bilang state auditor, tanging ang kasalukuyang vice-presidente lang ang nagkaroon ng confidential funds. Si Camille Gonzalez sa detalye. Mayroong 845 exhibits ang prosecution panel para sa Article 1 confidential funds kontra sa vice-presidente. Ayon kay Attorney Lorna Capunat, tetestigo ang dating state auditor ng COA ICFAO na si Roderick Wamel sa 50 exhibits. 31 rito ay common exhibits o mga parehong dokumentong isinumiti sa COA para sa liquidation ng confidential funds ng DepEd at OVP sa bawat quarter. Kaya hiniling niyang stipulate na rin ito ng depensa. Sa direct examination, sinabi ni Wamel na Joint Circular Memorandum 2015-01 ang batayan ng COA ICFAO sa post-auditing ng confidential at intelligence funds. Dahil dito, pinaisa-isa ni Attorney Capunan sa testigo ang mga pinapayagan at pinagbabawal na paggamitan ng pondo sa ilalim ng Section 4.8.1 hanggang 4.8.7 at Section 4.11.1 hanggang 4.11.3. Tinanong ni Attorney Capunan kung sinong mga vice-presidente at kalihim ng DepEd ang na-audit ni Wamel mula noong maging state auditor ito ng COA ICFAO mula 2014 hanggang 2024. Sagot ng testigo. Ang naging mga vice-presidente po since I assume with ICFAO in 2014 ay si dating Vice President Binay at si dating Vice President Leni Robredo at yung ating incumbent Vice President po na si Sara Duterte. Buhat po nung nag-assume ako nung 2014, tanging si Vice Presidente Sara Duterte lang po yung aking na-audit na may Bakit, confidential fund. Dahil po, since nung nag-assume po ako ng 2014 sa ICFAO, wala pong naging appropriation for confidential funds si dating Vice President Binay at si dating Vice President Robredo. Tanging si Vice President Sara Duterte lang po yung nagkaroon ng appropriation for the confidential funds. Nang ipresenta ni Attorney Capunan ng 2022 Financial and Physical Plan ng OVP, ayon kay Wamel, napansin niyang hindi ito compliant sa Joint Circular Memorandum 2015-01 dahil hindi malinaw kung saang mga aktibidad gagamitin ang pondo. Nakasaad din na para dapat sa buong fourth quarter ng 2022 ang pondo, ngunit nagastos ito sa loob lamang ng 11 araw mula December 21 hanggang December 31, 2022 at ang lahat ng ito ay may certification at pahintulot mula sa Vice-Presidente. Dahil dito, pinadalahan ng COA ng Audit Observation Memorandum o AOM ang OVP. At sa isinumiting Revised Accomplished Report ng tanggapan ng BICE, lumitaw ang mga non-allowable confidential funds expense tulad ng food at medical aid, payment incentives at travel expenses. Yung letter E po, yung provision of medical and food aid na 40 million pesos at yung letter F na payment of incentives or traveling relative to the confidential operations na 10 million pesos. Ayon kay Wamel, walang supporting documentary evidence ang pondo dahil bagamat nagsumite ng acknowledgement receipts, walang opisyal na resibo na naipakita ang Office of the Vice President at hindi rin tumutugma ang receiving dates ng payees sa period of disbursement na inilatag mismo ng OVP. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Camille Gonzalez, Congress News. Ako po si Sofia Potenciano. Para maging updated, manatiling nakatutok sa Congress TV Digital at iba pa naming social media pages.